Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. DND Chief, inakusahan ng China ng paggamit ng disinformation para ilihis ang pangunahing issue. Inakusahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China ng paggamit ng disinformation para ilihis ang pangunahing isyu kasunod ng pag-aresto ng Chinese nationals sa Pilipinas at mahigit 100 Pilipino sa China. Sa pahayag ni Teodoro nitong Sabado, sinabi niyang iniiwasan ng Chinese Foreign Ministry ang mahalagang tanong kung sangkot ba sa ilegal na aktibidad ang mga Chinese national na inaresto sa Pilipinas. Aniya, ang simple at malinaw na sagot ay oo, kabilang umano sa mga alegasyon laban sa mga sospek ang paggamit o pagproseso ng substandard at radioactive contaminated steel, pagtatapon ng maruming tubig sa mga ilog, at pagpapakawala ng nakalalasong usok. Ayon kay Teodoro, suportado ang mga alegasyon ng hindi maitatangging ebidensya na nakalap sa pamamagitan ng mga search warrant na inilabas ng mga korte sa Pilipinas. Inakusahan din niya ang ilang opisyal ng Chinese Embassy ng pakikialam sa local law enforcement at pagbabanta ng pagganti laban sa mga Pilipino. Ito ay kasunod ng anunsyo ng China na nagsagawa ito ng operasyon laban sa mahigit 100 Pilipino dahil umano sa ilegal na pagtatrabaho at paninirahan. Gayunman, iginiit ni Teodoro na ang mga Chinese national na inaresto sa Pilipinas ay hindi lamang ordinaryong manggagawa, kundi mga pangunahing nagpapatakbo umano ng mga ilegal na negosyo. Sinabi rin niyang tila mas nakatuon ang China sa usapin ng visa at pasaporte ng mga sospek kaysa sa mga alegasyon kaugnay ng ilegal na aktibidad ng mga ito. Pinabulaanan naman ni Teodoro ang pagtatangka umanong iugnay ng China ang kaso ng mga Pilipino sa China sa mga operasyon ng Philippine Law Enforcement. Tinawag niya ang pinakahuling pahayag ng Chinese Foreign Ministry laban sa kanya na isang classic squid tactic o paggamit ng disinformation sa pamamagitan ng pag-iwas sa pangunahing issue. Samantala, sa Showbiz Spotted, 10 Filipino artists maglalaban para maging kinatawan ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Maglalaban ang 10 Filipino artists sa Philippine Selection Night para maging kinatawan ng Pilipinas sa inaugural Eurovision Song Contest Asia 2026. Kabilang sa mga finalist ang Make It Exist na nga Jow, Sobra-Sobra ni Carmel, Bituin ng DNA, Cherry ni Naela Nymphaesang De Torres Lance Reblando at Naruka Biko, Dian Red Flag Not Him Red Flag ni na Jason D at Sase Dagdag, Mapadama ng Jamiel, Reason to Live ni Kimo, Good For You ni Rizzy Avila, Broken Beyond Repair ng Saga, at Round and Round ni na Vivink at Russo ng Rive. Ibinahagi rin ng Eurovision sa Instagram ang mga pamagat ng kanta at mga teaser ng bawat entry. Sa August 17 ilalabas ang buong mga kanta, habang gaganapin naman sa August 30 ang Philippine Selection Night kung saan pipiliin ang magiging kinatawan ng bansa. Ang Grand Finals ng Eurovision Song Contest Asia 2026 ay nakatakda sa November 14 sa Bangkok, Thailand. Ang Eurovision Song Contest ay isa sa pinakamalaki at pinakamatagal ng international live music competition sa mundo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.